Naglalasing at nagsasaya, naghahanap ng pera, sakalang ito'y panunas sa lahat ng problema. Masdan mo ang kabataan sa paggawa ng kasalanan, naghahangad ng karangalan, parusa ang hantungan. Papuri at pasasalamat kay Kristong ating Panginoon. Doon sa krus, siya'y namatay upang tayo ay tubusin sa walang kabuluhan, walang kabuluhan, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Kadalasan, tayong mga Kristiyano ay nahuhulog sa pagpapahalaga sa mga makamundong bagay na walang tunay na halaga. Nagsusumisikap tayo sa mga makalupang layunin. Pinipilit nating magtagumpay sa ating mga piniling mga karera o pinag-aralang kurso. Kahit tipid na sa pagkain, nagpipili tayong mag-ipon upang makabili tayo ng kotse o bahay. Binabudget natin ang ating pera para makapag-ipon, para may pondo pag nag-retire na tayo. Naniniwala tayo na ang tagumpay sa mga bagay na ito ay tumutupad sa ating layunin sa buhay. Kaya sulit ang ating pakikibaka at pagtitiis. Ngunit mali ang ganitong pag-iisip. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Dumadaan lang tayo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Matthew 6:19. Ang ating layunin sa buhay ay hindi dapat nakatuon sa pagkuha ng mga kayamanan. Ang ating mga mata, ang ating mga puso at ang ating mga halaga ay dapat na lahat ay nakafocus kay Jesus at kung ano ang ginawa niya para sa atin. At ang ating layunin at ang ating pagtuon ay dapat nasa Kanya at sa ating tahanan sa kawalang hanggang kasama niya. Ang mga gantimpala na inaabangan natin ay hindi makalupa at ibibigay sa atin ni Jesus pagdating natin sa langit. At ito ay manatiling magpakailanman. Maraming mga verses sa Biblia na kinukuha natin na out of context. Pinipili natin ang mga verses na nagsasabing maaari nating makamit ang mga hangarin ng ating puso at naghahanap tayo ng mga makalupang kayamanan dahil iniisip natin na ito ang nais ng Diyos para sa atin. Marami sa atin ang naniniwala na karapatan natin bilang mga Kristiyano ang pagmamay-ari ng yaman sa lupa. Gumagamit tayo ng mga verses na nagsasabing tayo ay mga hari at mga saserdote at tayo ay maghahari sa lupa. Ngunit iniaalis natin ang verses na yon sa context. At inaasahan natin ito ay para sa ngayon na at hindi sa darating na panahon. Bakit? Hindi ba gusto ng Diyos na maging masaya tayo? Gusto ba niyang mamuhay tayo sa kahirapan? Hindi. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kasiyasiyang buhay sa lupa at ayaw niya na tayong maging mahirap. Kalooban niya na umunlad tayo at maging malusog. Kapag ang ating puso ay nabubuhay para kay Jesus at ang layunin natin ay paglingkuran siya,
Ibinibigay niya ang lahat ng bagay para sa atin. Hindi natin kailangang magpakana, manggimik para makuha sila o gawin silang ating layunin bilang isang Kristiyano. Sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitiran? John 14:2. Ang ating tahanan ay nasa langit. Si Jesus ay nasa langit at gumagawa siya ng mga tahanan para sa atin para makasama niya tayo sa kawalang hanggan. Sinabi ni Jesus sa Revelation 21:4, ang ating tahanan ay doon na wala ng luha, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap. At sinabi rin niya sa 1 Corinthians 2:9 na hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, hindi pa sumasaisip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ang mundong ito ay malapit ng magwakas. Masdan ang paligid natin. Ang krimen, ang kahirapan at mga natural na sakuna ay palaki at padami ng padami. At ang mga sakit at gutom ay nagiging epidemic na sa buong mundo. Maging ang ating mga autoridad ay sumasang-ayon na lumalala ang mga bagay na ito sa araw-araw. Sinasabi ni Jesus na tayo ay nabubuhay sa mga huling araw ng mundo. Sinabi niya sa 2 Timothy 3:1-5, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kasarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Habang tayo ay naririto pa, mayroon tayong layunin na dapat tuparin bilang mga Kristiyano. At yun ay upang iyakatin at suportahan ang isa't isa at maging saksi sa mundo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ating tagapagligtas. Ang ating buhay ay dapat sumasalamin sa Diyos. Kaya kapag nakita tayo ng mga tao, ay makikita nila ang karakter at ang espiritu ng Diyos sa atin. Paano natin gagawin yon? Sa pamamagitan ng ating pamumuhay at pinapakita na si Jesus ang dahilan ng ating pamumuhay at ang ating kayamanan ay wala sa mga ari-arian sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan na ihinanda niya para sa atin. Hindi natin madadala ang kayamanan o anumang bagay sa libingan. Noong unang panahon, ang mga hari o mga pero ng Ehipto, pag nililibing ay sinasamahan ng kanilang mga kayamanan, pati mga hayop at mga tao, mga alipin, o kanilang mga asawa o mga gwardya na mga buhay pa, para raw makasama paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Pero ngayon, nakikita ng mga treasure hunters
at mga archaeologists na kung saan sila nilibing, nandun pa rin sila. Walang pinuntahan. Ngunit muli sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mark 10:24. Natatandaan ninyo yung asawa nila? Kinakaladkad na sila ng mga anghel para lisanin ang Sodom. Pero lumingon siya sa likod na may kalungkutan dahil ang kanyang puso ay nasa lungsod na yon at ang mga ari-arian nito wala sa Panginoon. Kahit ano ang nangyari sa kanya, siya'y naging isang haliging asin. Tatangkilikin natin ang mabubuting bagay na iniaalok ng mundong ito, ngunit hindi tayo nakadikit sa kanila. Hindi sila maaaring maging dahilan ng ating pamumuhay o ang ating mga layunin para sa buhay na ito. Bakit? Dahil kapag tayo ay nakadikit at nabubuhay upang kolektahin ang mga ari-arian na ito, sila ay nagiging Diyos sa atin. At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol diyan? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Deuteronomy 5:7. Nais niya magkaroon tayo ng magandang tirahan dito at gusto niya tayong maging malusog at gusto pa niyang ibigay sa atin ang mga hinahangad ng ating puso. Ang lahat ng mga bagay na ito ay atin dahil mahal niya tayo at mahal natin siya. Hindi na tayo bahagi ng mundong ito at hindi na tayo umaasa sa mundong ito para mabuhay. Umaasa tayo sa Kanya para sa lahat. Kapag ginawa natin ang langit na ating mithiin at ang ating tahanan na inaasahan, ang mga bagay na mayroon tayo rito ay mga pangangailangan o pagnanais na maihatid tayo sa paglalakbay na ito. Oo, maaaring maganda ang mga ito. Ngunit hindi ito ang ating dahilan para mabuhay o ang ating dahilan para gustong manatili dito. Hindi tayo nakadikit sa kanila. Malaya ang ating mga puso na tamasahin ang mga ito o ibigay ang mga ito. Ibinabahagi natin kung anuman ang mayroon tayo sa iba pang mga Kristiyano upang tayong lahat ay bahagi ng pagpapala ng Diyos. At tinutulungan natin ang mga nangangailangan na nagpapakita naman kay Jesus sa isang nananakit na mundo. At kapag ginagawa natin ito, tayo ay pinagpapala. Sinabi sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tumutulong ba tayo sa mga pangangailangan at gastusin ng ating lokal na simbahan? Yung mga naghihirap na mga kapatid sa pananampalataya, pinagdarasal ba natin o tinutulungan kahit na papaano? O puro pagpapasarap sarili lang ang iniisip natin? Sinabi ni Jesus sa Matthew 6:33, ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa inyo. Kapag inuuna natin siya, pinagpapala niya tayo. Hindi natin dapat gugulin ang lahat ng ating oras o pag-iisip para gawing permanenteng tahanan ang mundo. Ngunit habang narito tayo,
Nangako ang Diyos na tutustusan ang lahat ng ating pangangailangan. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Ito ay isang larangan ng digmaan kung saan sinusubukan ng dyablo na gawin ang lahat para maiwasan ng mga tao na makilala ang Diyos. Ang tungkulin natin bilang mga Kristiyano ay armasan ang ating sarili sa salita at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maibahagi natin ang Ebanghelyo sa mga tao at makapagbibigay ng mga kaluluwa para kay Kristo. At magagawa natin ito dahil ang langit ang ating tahanan. Langit ang ating layunin. At ang langit ay kung saan naroon si Jesus at kung saan gusto nating mapuntahan. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Dumadaan lang tayo. Huwag nating gugulin ang lahat ng ating mga oras, pag-iisip, pagod at pera sa mga bagay na walang kabuluhan, walang halaga para sa habang panahon. Ipamalita natin ang Ebanghelyo ni Jesucristo na manalangin ang bawat isa at humingin ng biyaya sa Diyos Ama naway bigyan sila ng awa na magkaroon sila ng pananalig kay Jesucristo na ating natatanging tagapagligtas at Panginoon at magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Naglalasing at nagsasaya, naghahanap ng pera, sa akalang ito'y panlunas sa lahat ng problema. Masdan mo ang kabataan sa paggawa ng kasalanan, naghahangad ng karangalan, parusa ang hantungan. Papuri at pasasalamat kay Kristong ating Panginoon. Doon sa krus, siya'y namatay upang tayo ay tubusin sa walang kabuluhan. Walang kabuluhan, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Masdan mo ang kabataan sa paggawa ng kasalanan, naghahangad ng karangalan, parusa ang hantungan. Papuri at pasasalamat kay Kristong ating Panginoon. Doon sa krus, siya'y namatay